Good morning po sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating maliit na channel. So, kumusta na po kayo? So, sa ngayon po ay siningit po natin gumawa ng forest style na na mini bonsai. Kasi yung pong mga kinatbak ko na branches nung kinatbak ko dun sa red balete, malalaki na po. Hindi na po pwedeng i-bend dahil hinayaan ko lang po mag-wild siya, pero sa sobrang busy po ay malalaki na kanyang puno. So nag-decide na lang po ako na gawing forest style. Ito po siya. Ayan po. Ayan po. Ito po siya. Ayan. Yan po yung ating ginagawa ngayon sa kasalukuyan. Lalagay pa po tayo ng medium. Bali yan po yung kinatbak ko doon sa balete natin na yun. Dito sa balete nating malaki. Ayan. Ayan. Ito po yung second cutback yata. Pag hindi first cutback o second cutback. Ayan nga po. Wild na naman yung mga branches niya. Ayan po. Ito na po yun. So hindi na po pwedeng wiring yung puno dahil malalaki na po kaya straight yan. Nag-decide na lang po ako na gawing i-try natin na gawing forest style. So ayan po yung mga putol. Yun, itutuso ko lang po ulit yun sa isang paso. Ang hinayang po ako itapon ayun. So siningit lang po natin habang at least kahit pa paano po, kasi tapos na yung ating bubong ng ating open shade para sa bonsai mga bonsai materials natin. So isiningit ko po ito para kasi lumalaki pong masyado So samahan niyo po ulit ako hanggang sa matapos ko ito. Although malapit na pong matapos, naglalagay na lang po ako ng nagdadagdag na lang po ako ng medium niya. May ng river sand. Ayan po. Kung makakakuha po ako ng moss, lalagyan po natin ng moss yan. So ayan po yung pinagputulan ko. Ayan po yung ating pinagkakabalaan. Siningit ko lang po. Sayang naman kasi panay ang ulan dito So ngayon po hindi umuulan, isiningit ko pong gumawa. Sana hindi po kayo magsawang manood o kayo sumabaybay sa aking maliit na channel. Maraming salamat po. Pampalipas oras lang po naman to. Samahan niyo po ako sa pagtanggal ng stress, pampalipas ng oras. Tuloy po natin yung ating ginagawa. So ayan, tuloy lang po natin. Lagay ng medium. Ilagyan pa po natin ng konting medium para maging stable naman yung kanyang maging stable yung natin ng na po natin. Dagdagan po natin ang kaunti kasi ayan. Bigyan po natin, saka na natin na ayusin yung mga mga branches niya pagka naka-recover na po siya, pagka yung nag-settle na yung ugat niya dun sa medium. Yan lang po muna ang
Maaaring i-trim pa po rin natin ito mamaya. Medyo tatanggalin natin yung medyo mahaba. Ayan po, tuloy lang natin didiligan para bumaba yung kanyang ano. Saka natin dadagdagan ulit ng medium. Hahanapan ko po ng ano, ng marami pong mousse dito eh. So lagyan po natin ng mousse din ito. Ayan po, marami pong mousse dito eh. Ayan. Pwede po natin kunin yung mousse na yan. Lalagyan po natin para magandang tingnan. Okay po. So ayan po yung ating mga dyan, ganyan po muna. Ayan. Ayan po muna siya. Ayan. 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 Pasensya na po kayo, medyo maingay dito sa ano, nasa tabing kalsada tayo sa may cake. Ganyan lang po muna. Saka na po natin si-shape ng triangle yung ano, pagka nakasettle na yung mga ugat. Po, yung mga pinagputulan po, yun tulad niyan. Itatanim ko po ulit dito sa ano, yan. Itutusok ko po ulit dito sa training pot. Yun yan. Yan. Ito po yan. Tsaka ito pong isang malaki na pinagkunan ko yung pinakamalaki niya. Ayan. Tatanim ko po ulit ito. Tanim ko po yung ganyan. Para sumuwi siya. Ayan. Tatanim natin yan. Okay, dito. Pwede rin po dito. Ayan. Ayan. Okay, dyan. So, ayan po. Tutusok natin dito sa training pot. Okay, dito. Ayan. Sige po. Salamat po ulit sa inyong pagsama. Ayan po ang ating mga ano. Ayan, yung mga maliit pong may ugat na ano, sinama ko na rin po dito. May ugat po yan eh. So, ayan po muna. Lalagyan na lang natin ng mousse yan. Ayan. So ayan, matapos po natin yan. So bali yung pong mga cuttings, yung mga kaputol nung mga sanga na yan, tatanim po ulit natin. Tutusok po natin sa ating mga bonsai materials natin dito. Bonsai materials, I mean training pot. Madali pong mag-propagate ng ng red balete. Ito mga ito, ganyan din yan eh. Cuttings din yan na pinag-cut back dun sa dito sa ating ano na yan. Red balete na yan. Ito na po siya, buhay na lahat, lalaki na. Yung pong mga kaputol, dahil mataas na po ito eh. Yun naman po ay tutusok natin dito sa ano, para tumubo ulit. Sige po. Tuloy po natin ating trabaho. Para mamayang hapon ay hindi na tayo aakyat dito. Okay po, dito naman sa kabilang side. Many hours later. Yun,
Tapos na po tayo pagbububong. Tama-tama po, kabababa ko lang. Bigla namang umulan na. Mga ambon. Ayan po. Natapos din po time check po is 2:50. 2:50 ng tanghali ng hapon. Pagod, ang init po kanina. Katapos ng pananghalian, diniretso ko na ng para matapos na. At least tapos na po tayo magbubong. Ayan po, tapos na. Tapos na po ang ating bubong. Ayan. Ayan po. Kompleto na siya ng text screw. Hanggang doon sa unang elevation, yung first layer. Ayan, second layer po ito. Okay na po lahat. Natapos din, nakuha din sa tiyaga. Kahit one-man crew. Mapagod po pero worth it naman. So ayan po yung kabuuan ng ating mga nagawa. Yung pamakuan simula doon sa dugtungan. Yan. Hanggang dito, yan yung apat na yero po yan, yung first layer, yung mababang elevation. Tapos another po yung ito po second layer, yung second mas mataas na elevation. Bali nakaapat din po tayong yero dito. So at least meron na po tayong paglalagyan ng ating mga bonsai materials. Ayan. May shade na siya. Makakapaglagay na po tayo dyan ng mga materials at saka yung bagong gawa nating mini bonsai na hindi pa pwedeng parawan. Dito muna natin ilalagay. So ayan po ang ating project. Medyo tapos na yung bubong. Medyo malamig na, masarap nang gumawa dito mga bonsai. Yun, bali yun po, mabuti lang po at tatapos ko na yung pagbububong. Tatapos na po natin yung pagbububong doon sa ating open shade para sa bonsai materials natin. Kaya po naisingit ko itong paggawa nito. Kaya maaaring ito po muna ang nung siningit ko ng umaga bago ko tinapos yung pagbububong Kaya at least makakapag concentrate na po tayo dito sa ating pagbubonsai ulit. Iyon, itutuloy po natin yung ating bonsai project na ginagawa, yung experiment ko na forest style. First time kong gagawa. Lalagay na po tayo ng moss, bonsai moss. Dito pa ako kumukuha ng bonsai moss sa gilid ng ating mga plant box dyan. Ayan. So bali yan lang po ang kinukuha kong bonsai moss. Sayang po naman yan po ang ating nilalagay. Ayan. Ayan yan po. Ginagamitan lang natin ng ito straighter bang tawag dito sa ganito. Ayan. Ayan po. Ayan. Ganyan lang ang dito ko lang kinukuha yan. Ayan, tataka kayo siguro kung saan ako kumukuha. Ayan lang po. Yan po yung resulta na ng pag-uulan. Kaya meron tayong nagagamit na bonsai moss. Ayan. Strip lang po natin yan dyan. Ayos na. Ayan. So ayan po. Dalay na natin dun. Ayan. Ayan po. Ayan. Dun. Dalay na natin dito. Nag-uumpisa na po ako Ayan. Ayan. Ayan po yung ating ginagawa. So bali yan. Doon lang po ako kumukuha. Ayan.
Yun. Tuloy po natin paglalagay ng moss. Tuloy tayo sa paglalagay. So ayan po. Tapos na natin lagyan ng ng moss. Yan. Saka po natin pupormahan ng triangle yan pagka na-settle na yung ugat niya, saka natin pupormahan ng pa-triangle na ganun. Saka natin babawasan yung mga cuttings pag settle na po siya. For the meantime, hayaan lang po muna natin ganyan para makarecover yung kanyang mga shoots at yung mga ugat niya, kumapit ulit doon sa bagong medium. Okay po. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ganun din po sa aking mga viewers, sa mga subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa atin lahat. Paalam po muna.